Nakabawi ang labor market ng bansa nitong October mula sa epekto ng masamang panahon. Ito'y matapos ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong may trabaho, kabilang na ang ilang mga kabataan. Si Denise Osorio sa sentro ng balita. Mas positibo ang datos ng Philippine Statistics Authority para sa labor force survey ngayong October 2025. Bumaba ang unemployment rate sa 5% o katumbas ng 2.54 million na walang trabaho. Mas mababa kumpara sa Hulyo 2025 na nasa 5.3% o 2.59 million. Tumaas din ang employment rate sa 95% nitong Oktubre mula 94.7% noong Hulyo. Ayon sa PSA, natural ang pagdami ng trabaho pagpasok ng Burr months dahil sa hiring sa wholesale at retail trade pati sa agriculture sector para sa nalalapit na harvest season. Nagkaroon tayo ng increase sa agricultural and forestry ng mga 1.87 million quarter on quarter, at ang pinakamalaki dito na nag-contribute ay yung growing of paddy rice kasi yung ating peak season sa rice farming ay fourth quarter. Paliwanag rin ni MAPA, dahil sa mga nagdaang mga bagyo noong nakaraang second quarter, kapansin-pansin ang pagbaba ng employment rate noong July 2025 kung kaya't mataas ito ngayong third quarter. Kasabay nito, bumaba ang bilang ng out-of-school youth mula 3.20 million noong July at nasa 2.62 million na ngayong October. Ayon sa PSA, posibleng may correlation ito sa pag-angat ng youth employment na umabot sa 5.44 million ngayong Oktubre mula 4.87 million noong Hulyo. Inimay natin kung saan ang mga sektor na nagkaroon ng pagtaas quarter on quarter. For example, ang malaki ay nasa wholesale and retail trade. No? Mga nagdagdag siya ng 254,000. No? Pangalawa, yung agriculture and forestry. So ito rin yung malaki yung increase quarter on quarter. Nagdagdag ng 289,000. Dagdag pa ni MAPA, mayroon ring pagtaas sa accommodation and food services na 30,000 mga kabataan na kasalukuyang nagtatrabaho. Isa sa mga napabilang dito si Shane Kagitla, 23 years old at nag-apply ng trabaho noong Burr months rin ng 2024. Dahil sa mass hiring, nakapagtrabaho siya sa isang coffee shop para matustusan ang sarili niyang pangangailangan. Kwento ni Shane, naging malaking tulong din para sa kanya ang pagiging flexible ng may-ari ng coffee shop na ina-adjust ang kanyang work schedule para hindi makasagabal sa pasok niya sa school. Nag-enjoy po ako sa ginagawa ko. And marami din po ako natutunan. And ayun po, mas nababalance ko pa rin po yung school ko until now and sa work po. Then hindi naman po siya naging mabigat para sa akin. Dahil dito, pinagpatuloy niya ang trabaho habang papalapit ang kanyang college graduation para matuloy ang pagsusustento sa sarili. Isa rin si Angelo Sevillano, 19 years old at graduating senior high school student. Nagsimula siyang magtrabaho noong 16 pa lamang siya dahil ayaw niyang sayangin ang oras sa bahay. Part-timer siyang nag-i-install ng solar panels at napansin niya na mas malaki ang demand para sa ganitong informal jobs tuwing holiday season. Pandustos rin po kasi minsan pagpapasok walang baon eh. Pag sumasahod naman po ako, hati-hati po, bibigay po ako sa pamilya ko. Tapos yung sa akin po, bibili ko ng mga gamit, pambaon. Payo ng ating mga working students, kahit na nakakatulong sa araw-araw na pangangailangan ng pagkakaroon ng trabaho, dapat balansehin ng mabuti at pagtuunan pa rin ng buong pansin ang pag-aaral. Dagdag pa nila, importante rin ang pag-ipon ng pera lalo nang maraming mapapasukang part-time na trabaho ngayong Burr months. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.